Manalangin po tayo. Banal at mahabaging Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kami na namuhay sa kasalanan at lumayo sa inyo ay inyong kinahabagan. Kahit noong hindi pa namin kilala ang Diyos, inyong isinugo ang inyong bugtong na anak na si Jesucristo sa mundong ito upang kami ay iligtas. Pinasa ni Jesus ang sumpa at hatol na nararapat sana sa amin. Namatay siya sa krus sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo ay pinatawad niya ang aming mga kasalanan magpakailanman. Salamat po sa dakilang biyaya na kami ay inyong iniligtas ng walang bayad. Sa oras na ito, kami na mga tinubos ng inyong mahalagang dugo ay nagsasama-sama. Salamat po sa pagkakataong maunawaan namin ang inyong biyaya. Ngayon po'y nagkakatipon kami upang matuto ng inyong salita at magkaroon ng banal na pakikisama sa Panginoon. Naniniwala kami na kasama namin kayo sa oras na ito. Pagmasdan niyo po ang bawat isa sa amin at sa pamamagitan ng inyong mahabaging kamay ay lalo pa kaming patatagin. Kami ay may hina, kaya't may mga pagkakataong kami ay nadadapa. Maraming pagkakataon na hindi namin nasusunod ang inyong banal na kalooban at sumusunod kami sa mga pagnanasa ng aming laman. Panginoon, hawakan po ninyo kami sa pamamagitan ng inyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay. Akayin po ninyo kami upang mabuhay bilang mga anak na walang ikinahihiya. Patnubayan niyo po kami upang sa inyong muling pagdating ay makatayo kaming walang kahihiyan sa harapan ng inyong kaluwalhatian. Samahan po ninyo ang lahat ng kapatiran sa lahat ng iglesia sa buong bansa at sa buong mundo na nananatiling matatag sa pananampalataya at patuloy na nangangaral ng Ebanghelyo sa kabila ng maraming kahirapan. Kumilos po kayo sa kanila sa pamamagitan ng biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tulungan niyo po silang maging mas matapang sa pagpapatotoo ng Ebanghelyo upang mas marami pang kaluluwa ang maakay at maligtas at upang maisakatuparan ang gawain ng Diyos. Panginoon na nagbibigay sa amin ng salita na aming kailangan sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran. Sa oras na ito, tulungan niyo po kaming maunawaan ang inyong salita at banal na kalooban na nais niyong ihayag sa amin sa oras na ito. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin sa Biblia, Mateo chapter 24. Mateo chapter 24, verse 32 hanggang 35. Mateo chapter 24, verse 32 hanggang 35. Mateo chapter 24, verse 32 to 35. Babasahin ko po. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngayong araw, batay sa talatang ito, nais kong pag-aralan natin ang salita ng Diyos na may pamagat na ang ikalawang pagdating ng Panginoon at ang pag-rapture sa mga Kristiyano. Sa John chapter 5 verse 39, sinabi ni Jesus, "Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon na nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang buong kasulatan ay hindi lamang nagtuturo tungkol sa buhay na walang hanggan at sa pag-asa ng pagpasok sa kanyang kaharian, kundi ang buong kasulatan ay mayroong iisang layunin, ang magpatotoo tungkol kay Jesucristo." Sinabi ni Jesus, "Iyon na nagpapatotoo tungkol sa akin."
Ang lumang tipan ay isinulat bago dumating si Jesus. Ito ay naglalaman ng mga pangako at propesiya ng Diyos. Nang pangako na isusugo niya ang Kristo. Ang lumang tipan ay naisulat mga 1,500 years bago dumating si Jesus sa mundong ito. Ang unang aklat sa kautusan ay isinulat ni Moses, na pinakadakilang propeta sa Israel, na nabuhay mga 1,500 taon bago dumating si Jesus. Ang lumang tipan ay natapos maisulat 400 taon bago dumating si Jesus. Samantala, ang bagong tipan ay naisulat mula sa panahon ng pagdating ni Jesus at nagpatuloy sa loob ng humigit kumulang 100 taon pagkatapos nito. Ang lumang tipan ay may 39 na aklat at ang bagong tipan ay may 27 na aklat. Kaya sa kabuuan ay 66 na aklat lahat. Itinatala ng lumang tipan kung paano darating ang Kristo sa lupain ng Israel at isasagawa ang gawain ng kaligtasan. Sa kabuuan nito, maraming mga propesiya tungkol sa Kristo. At ayon sa mga propesiyang iyon, dumating nga ang Kristo sa Israel at namatay bilang kapalit natin. At nabuhay na muli. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, binayaran niya ang kasalanan ng sangkatauhan at tinupad ang gawain ng pagdiligtas sa ating kaluluwa. At matapos umakyat sa langit si Jesucristo, bumaba ang Espiritu Santo. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, nagsimulang lumaganap ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay ang pagpapatotoo sa biyaya ng Diyos na tinupad ni Kristo. Sa mga Gawa chapter 1 verse 8, sinabi ni Jesus, "Kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa." Ang Ebanghelyong ito ay ang mensahe na ang sino mang makaunawa at sumampalataya sa biyaya ng Diyos ay maliligtas. Ay ipinahayag mula sa Jerusalem at umabot hanggang sa buong mundo. Bago pa man dumating si Jesus sa mundo, malinaw nang naitala sa kasulatan ang mga gagawin ng Kristo sa lupain ng Israel. At ang lahat ng iyon ay natupad. At ngayon, hindi lamang ipinapangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo, malinaw ding nakasulat na sa mga huling araw ay muling babalik ang Panginoon sa kanyang ikalawang pagdating. Ang ikalawang pagdating ni Kristo ay maraming beses na naisulat sa luma at bagong tipan. Sa Mateo chapter 24 verse 14, sinabi ni Jesus, "At ang magandang balitang ito ng kaharian ay pahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas." Nang sabihin ni Jesus ang mga salitang ito, kahit ang kanyang mga sariling mga alagad ay hindi pa lubos na sumasampalataya. Ang Israel na napiling bayan ng Diyos ay hindi nakilala na si Jesus ang Kristo. Sa halip, siya ay kanilang itinakwil at ipinako sa krus. At dahil dito, sila ay ikinalat sa buong mundo. At sa loob ng 1,900 taon, saan man sila magpunta, sila ay pinagpapatay at nagdusa. Malinaw na sinasabi ng Biblia ang patungkol sa ikalawang pagdating ni Kristo. Gaya ng propesiya sa lumang tipan, na ang Kristo ay darating sa lupain ng Israel at isa sa katuparan ang pagdiligtas, ang lahat ng propesiyang ito'y natupad. Ngayon din, ang Biblia ay nagbibigay ng detalye tungkol sa kanyang muling pagdating. Kapag ang Ebanghelyo ay naipangaral na hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, ang Kristo ay muling darating. Maraming propesiya ang tungkol sa kanyang muling pagdating. Kung paano ang propesiya ng kanyang unang pagdating ay natupad, ang propesiya din ito ay matutupad ng eksakto. Sinabi ni Jesus,
At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Mahigit 2,000 taon na ang lumipas mula nang sinabi ni Jesus ang mga salitang ito. At sa panahon natin ngayon, ang ebanghelyong ito ay naipangaral na hanggang sa dulo ng lupa. Ang ating bansa ay itinuturing na nasa dulong silangan ng mapa ng mundo. At sa mga isla, ang Japan ang pinakadulong silangan. Sa ganitong diwa, masasabi natin na ang ebanghelyo ay naipangaral na sa buong mundo. Hindi lamang ipinapangaral ng aktibo ang ebanghelyo sa Korea, kundi ang Korea na mismo ang sentro ng mga world missions. Parang panahon ng pag-aani na malapit nang matapos, tayo ay parang gaya ng nagtitipon ng mga huling butil. Sa huling pagkakataon ay ipinahayag pa rin ang ebanghelyo sa buong mundo sa pamamagitan ng mga iglesia natin sa Korea. Kaya naghihintay na lamang tayo ngayon sa muling pagdating ng Panginoon. Sa unang pagdating ni Kristo, siya'y pumarito upang iligtas ang mga makasalanan. Pagkatapos niyang mamatay, mabuhay na muli at umakyat sa langit, ang ebanghelyo na isinakatuparan ni Kristo ay nagsimulang kumalat hanggang sa dulo ng mundo. At sa muling pagdating ni Kristo, kukunin niya ang mga taong sumampalataya at naligtas. Siya rin ay paparito upang hatulan ang mga tumanggi na sumampalataya hanggang sa huli. Kaya ngayon, pag-aaralan natin ang tungkol sa muling pagdating ni Jesucristo. At tatalakayin din natin kung ano-ano ang mga mangyayari bago siya muling dumating. Parehong nakasulat sa Luma at Bagong Tipan ang tungkol sa kanyang ikalawang pagdating. At maraming binanggit na mga tanda tungkol dito. Kung pag-iisipan natin, ang mga tanda na magaganap bago ang kanyang pagbabalik, kaya maraming tanda na binanggit sa Biblia. At ang ilan sa mga ito ay makikita natin sa Mateo. Sa Mateo, chapter 24, verse 32. Mateo, chapter 24, verse 32, sinabi ni Jesus, "Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga." Pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Ang puno ng igos ay kumakatawan sa bansang Israel. Ang bawat bansa ay mayroong pambansang bulaklak, hindi ba? Sa Korea, ito ay ang Hibiscus rosa sinensis o mas kilala bilang mugonghwa. Ngunit sa totoo lang, hindi na ito madalas makita. Hindi ko alam kung bakit. Mabuti sanang pangalagaan ito ng gobyerno nang sa gayon ay makita kahit saan. Mayroon pa rin tayo nito, subalit hindi na ganoon karami. Kapag namumulaklak ang mugonghwa, talagang maganda itong tingnan. Ngunit madalas itong dinadapuan ng mga insekto. Kaya paulit-ulit na nalalanta at muling bumubukadkad sa loob ng taon. Para bang inilalarawan nito ang matatag at matyagang ugali ng mga Koreano. Ang Japan naman ay mayroong cherry blossom na tinatawag nilang sakura. May mga nagsasabing ito raw ay sumasalamin sa samurai spirit. Mabilis, matindi at may biglang kagandahan. Pero hindi ako sigurado kung ito ang tamang paliwanag dito. Ang pambansang puno ng Israel ay ang puno ng igos. Ang punong ito ay namumunga ng walang bulaklak. Ang salitang igos sa Korea ay nakasulat sa letrang wala, bulaklak, at bunga. Ang bulaklak ay parang nakatago sa loob ng bunga. Kapag ang hinog na igos ay hinati, yung mapulang nasa loob nito ay parang bulaklak. Kaya ang puno ng igos ay sumisimbolo sa Israel. Sa Mateo chapter 21, pumasok si Jesus sa Jerusalem ng madaling araw. Siya'y gutom dahil hindi pa siya kumakain.
Sa tabi ng daan, nakita niya ang puno ng igos na maraming dahon. Lumapit siya rito upang makita kung ito ba'y may mga bunga. Subalit puro dahon lang ang naroon at walang bunga. Kaya isinumpa ni Jesus ang punong ito. Agad itong natuyo at namatay. Si Bertrand Russell ay isang maagang naulila. Bertrand Russell. Pinalaki siya ng kanyang lola at hindi siya naniniwala kay Jesus. Sa kanyang libro na Why I Am Not a Christian, ang isa sa mga rason niya na kanyang ibinigay kung bakit hindi siya naniniwala kay Jesus ay dahil isinumpa daw at pinatayo ni Jesus ang puno ng igos. Inisip niya, dahil lang sa walang bunga ay sinabi ni Jesus, matuyo at ito'y natuyo. Ikinumpara niya ito sa isang taong pumunta sa persimmon tree at dahil sa ito'y walang bunga, kaya kanya itong pinutol ng palakol. Para kay Russell, ito ay kakaiba. Sa palagay niya ay hindi ginamit ng maayos na Jesus ang kanyang kapangyarihan. Kaya iniisip niyang si Jesus ay hindi karapat-dapat na paniwalaan. Ang puno ng igos ay walang bunga. Kaya isinumpa ito ni Jesus at natuyo. Iniisip niya na si Jesus ay hindi makatwiran. Kaya hindi siya naniwala kay Jesus. Ito ang dahilan. Subalit mayroong layunin sa Jesus. Ang puno na mayabong sa dahon ay larawan ng mga Israelita na nagmamalaki na sila ay bayan ng Diyos, na mayroon silang templo, mga ritual, at maayos na relihiyosong gawain. Sa panlabas, para bang sila ay tunay na naglilingkod sa Diyos. Subalit sa paningin ng Diyos, wala silang bunga. Ano ang ibig sabihin ng bunga? Ito ay ang tunay na pagtanggap at pananampalataya sa Kristo. Ang pagtanggap sa Kanya upang maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit tinanggihan nila si Kristo at hindi siya pinaniwalaan. Kaya sa espiritual na larawan, sila ay tulad ng punong igos na puro dahon lamang. May anyo ng kabanalan sa labas, ngunit walang tunay na bunga na inaasahan ng Diyos. Kaya sa pagsumpa sa puno ng igos, ipinapakita ni Jesus na hahatulan ang Israel. Kaya yung puno ng igos ay larawan ng Israel. Gayunpaman, ang puno ng igos ay hindi matutuyo magpakailanman. Sa taglamig, ito'y tila patay. Ngunit kapag papalapit na ang tag-init, ang mga sanga nito ay lumalambot. Umaakyat ang katas o dagta at muling sumisibol ang mga dahon. Kaya sinabi ni Jesus, kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Ang puno ng igos ay talinhaga sa Israel. Kagaya ng puno ng igos na mukhang patay na sa taglamig at sumibol muli, ganito ang Israel. Sila ay isinumpa at tila wasak na. Subalit balang araw ito'y muling babalik. Sa Jeremias, inilarawan din ang Israel sa puno ng igos. Sa Jeremias chapter 29 verse 17, pinopesiya na sila'y magiging masasamang igos na hindi makain dahil sa kabulukan, na ikinalat sa buong mundo upang magdusa ng sakit at kahihiyan. Subalit ang Israel ay hindi mawawasak magpakailanman. Sa tamang panahon, ang mga sanga nito ay muling tutubo ng sagana at ang mga dahon ay muling babalik. Muling sisibol. Minsan ay sinubukan kong magtanim ng puno ng igos sa isang paso. Tuwing taglamig, ito ay tuyo. At kahit dumating na ang tagsibol, habang ang ibang puno ay umusbong na at namumulaklak, wala pa rin nangyayari sa puno ng igos. Parang patay na talaga, kaya gusto ko na sanang itapon. Subalit naghintay ako. Kinalaunan, nagsimulang lumitaw ang maliliit at matatalas na mga dahon. Lumitaw ito sa huling sandali na ng tagsibol. Kaya nga sinabing
Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Ang mga Hudyo ay halos naglaho na sa mundo. Ano sa tingin niyo? Dahil sa kasalanan ng pagtanggi kay Kristo, noong AD 70, si Roman General Titus ay nagdala ng hukbo at winasak ang Jerusalem. At maraming Hudyo ang pinatay at ikinalat sila sa iba't ibang mga bansa. Kaya sa loob ng halos 2,000 taon, ang Israel ay walang sariling bansa at ang mga Hudyo ay ikinalat sa mahigit 100 bansa. At saan sila magpunta ay nakaranas sila ng pag-uusig at kamatayan. Gaano ito katagal? Halos 2,000 taon ng kalunos-lunos na kasaysayan. Inakala ng mundo na sila ay tuluyan ng nawala. Subalit, matapos ang halos 2,000 taon na walang sariling bansa, bumalik muli ang bansang ito sa kanilang lupain at napagtagumpayan nila ang malalakas na puwersang Arabo at Muslim at nakuha ang kanilang lupain. Napagtagumpayan nila ang mga puwersang Arabo at ginawa nilang matabang lupa ang desyerto at sila'y muling naging isang bansa. Anong masasabi niyo tungkol dito? Imposible ito. Walang ganitong pangyayari sa buong mundo. Kung ang isang bansa ay maglalaho sa loob ng 2,000 taon, iisipin ng mga tao, noong unang panahon may isang bansang tinatawag na Israel. Kaya parang alamat na lamang. Ngunit ang isipin na makakabalik pa sila sa kanilang sariling lupain ay tila hindi nakapanipaniwala. Kasi ang lupain iyon ay hawak na ng mga Muslim na kanilang kaaway. Napakalakas ng kapangyarihan ng Muslim. Mahigit sa 50 ang mga bansang Islam at umaabot sa bilyon-bilyon ang kanilang mga bilang. Mahigit 50 ang mga bansang Islam. Sakop nila ang buong gitnang silangan, kabilang na ang lupain ng Israel. Sa lugar kung saan dati naroon ang templo sa Jerusalem, ang mga gusali roon ay giniba at sa halip ay nagtayo sila ng moske at doon nila sinasamba ang kanilang Diyos na si Allah. Isipin ninyo, paano maaaring talunin ng isang bansa ang napakalakas na puwersa ng mga Arabo at Muslim at maagaw ang lupain at gawing matabang lupa ang disyerto upang muling maitatag ang bansa? Kaya sa pananaw ng tao, ito ay imposible. Ngunit ipinakita ng Diyos na ikinalat niya ang Israel dahil sa pagtanggi nila kay Kristo at tila naglaho na sila sa mundo. Ang Diyos ay buhay pa rin at may kapangyarihan. Kaya ang bansang Israel na inakalang nawala na ay muling ibinalik ng Diyos sa kanilang lupain at muling itinatag bilang bansa. Noong May 14, 1948, ang Israel ay nakabalik sa kanilang lupain. Ang mga Hudyo ay nagtipon sa Tel Aviv at umupa ng isang art museum doon. At sa lugar na iyon ay idineklara nila na ang Israel ay isang malayang bansa. Ang unang naging punong ministro ay si Ben-Gurion. Sinabi niya, ang Israel ay isang malayang bansa. Sa pananaw ng mga Arabo, ito ay naging katawa-tawa. Para bang sinasabi nila, ano ito? Laro-laro lang ba ng matanda? Anong klaseng bansa kayo? Sabi nila. Ang bansa na naglaho sa loob ng 2,000 taon ay nagtipon ng maliit na bilang ng mga tao, umupa ng art museum at nagdeklara na ang Israel ay isa ng malayang bansa. Sa marami ito ay katawa-tawa. Gayunpaman, nakakagulat na kinilala ng Estados Unidos ang kalayaan ng Israel. Kinilala rin ito ng United Kingdom. Ang ilang Western nations ay nagpahayag na kinikilala rin nila ang Israel bilang isang malayang bansa. At labis itong ikinagulat ng mga bansang Arabo. Sinabi nila, anong nangyayari? Hindi ito katanggap-tanggap.
Nagdeklara ang Israel ng kalayaan noong May 14, 1948 at kinabukasan, May 15, nagsimula ang unang digmaan sa gitnang silangan sa pagitan ng mga Arabo at Israel. Napakalakas ng kapangyarihan ng mga Arabo. Sa kabilang banda, ang Israel ay walang hukbo. Sila'y walang mga sandata at sila'y hindi handa sa digmaan. Mga bansang Arabo ang nagsimula ng giyera. Ang layunin nila ay wasakin at tuluyang itaboy ang Israel. Lipulin sila, palayasin sa lupain at wasakin. Gayunpaman, ang nakakagulat, nanalo ang Israel. At noong June 1967, naganap ang ikatlong digmaan sa pagitan ng mga Arabo at Israel na kilala bilang Six-Day War. Nang panahong iyon, ang presidente ng Egypt ay si Gamal Abdel Nasser. Ang turing niya sa kanyang sarili, tinuturing niya ang kanyang sarili na hero of the 20th century. Itong si Gamal Abdel Nasser. At siyang nagsilbing pinuno ng mga puwersang Arabo. Tinalo ng maliit na bansang Israel ang mga Arabo sa una at ikalawang Arab-Israeli War. Tila hindi ito kapanipaniwala. Kaya sinabi ni Nasser, sa pagkakataong ito, kailangan na nating tapusin ang Israel. Kaya 14 na mga Arabong bansa ang bumuo ng isang nagkakaisang puwersa upang puksain ang Israel at itaboy sila sa dagat Mediteraneo. Sa mga poster na ginawa ng mga bansang Arabo, isang linggo bago magsimula ang giyera, ipinakita nila ang mga larawan na nagtataboy sa Israel sa dagat Mediteraneo na may nakasulat, "To hell, Zionists." Layunin nilang lipulin at wasakin silang lahat. Subalit anong nangyari? Gaya ng alam nyo, Israel ang nagkamit ng dakilang tagumpay. Israel ang nanalo. Sa loob lamang ng 6 na araw natapos ang digmaan. Sa loob ng 6 na araw nabawi rin nila ang Jerusalem. Nasakop nila pati ang Golan Heights na teritoryo ng Syria at pati ang Sinai Peninsula ay nakuha rin nila. Dahil kaunti ang sundalo ng Israel, minsan sa isang tangke nila, 2 tao lang ang nakasakay. Sa ganitong paraan sila umatake pababa sa Sinai Peninsula at kanilang napasok ito. Sa panig ng mga Arabo, mayroon silang mga makabagong tangke, missiles at radar system na gawa ng Soviet. Handang lipulin ang Israel sa isang iglap. Gayunpaman, sa loob lamang ng 6 na araw, nakuha ng Israel ang higit sa 3 beses na laki ng lupain kumpara sa dati nilang teritoryo. Sa loob lamang ng 6 na araw, ang Estados Unidos ay sumuporta sa Israel. Mukhang ang impluwensya ng mga Hudyo na nasa Amerika ang tumulong sa kanilang suporta. Dahil dito, ang eroplanong ginamit ng Israel ay mga Phantom jets na gawa ng Amerika. Samantalang ang mga eroplanong ginamit ng mga Arabo ay MiGs na gawa ng Soviet. At mayroon ding mga French-made na Mirage jets. Sinasabi na magkakapareho lamang ang kapasidad ng mga eroplanong ito. Gayunpaman, ang husay ng mga Israeli pilot sa pagpapalipad ng eroplano ay hindi kayang tapatan. May ilang brothers din tayo sa church na piloto. At ayon sa kanila, kahit ang ating Air Force ay pinag-aaralan ng estilo ng pagpapalipad ng mga Israeli. Sinasabi nilang hindi daw lubos maunawaan kung paano ito nagagawa ng mga Israelita. Noong Third Arab-Israeli War, ang mga Arabo ang unang nagdeklara ng giyera at sinubukang mabilis na wasakin ang Israel.
Gayunpaman, nalaman na ito ng Israel bago pa man mangyari. Kaya, binomba kaagad ng kanilang mga Phantom jets ang 8 paliparan ng mga Arabo. Yung mga Phantom jets ng Israel, binomba ang 8 paliparan ng mga Arabo at winasak ang kanilang mga runway. At ang labanan sa himpapawid ay naganap at ito'y talagang matindi. Ang Israeli Phantoms ay nakipaglaban sa mga MiGs ng mga Arabo. Sa labanang ito sa ere, ang Israel ay hindi kinaya ng mga Arabo. Ang mga Arabo ay sunod-sunod na napabagsak. Sa loob lamang ng 2 oras, matapos magsimula yung giyera, ganap na nakamit ng Israel ang air supremacy sa Middle East. Dahil tuluyan na silang may kontrol sa himpapawid, nagsimula silang umatake saan man nila gusto. Nagulat ang buong mundo. Sa loob lamang ng 6 na araw, nasakop nila ang buong Sinai Peninsula. Ang Israeli Phantom jets ay lumipad sa ibabaw ng Cairo at lumikha ng sonic booms na nagdulot ng pagkabasag ng mga bintana sa buong lungsod. Sila'y nagpadala ng mensahe. Anong gagawin nyo kung hindi kayo susuko o wawasakin namin ang Cairo? Hindi ko ito dinadagdagan o iniimbento. Maaring nakalimutan na ninyo, subalit dahil sa mga pangyayaring yon, napilitan si Nasser na sumuko. Napakaliit ng naging pinsala sa Israel, samantalang napakalaki na naging pinsala sa mga Arabo. Hindi nagtagal pagkatapos ng digmaan, si Nasser ay namatay dahil inatake sa puso. Marahil siya'y lubhang nabalisa sa katotohanang hindi nila kayang matalo ang maliit na bansang Israel. Maaari nga nabalisa siya sa katotohanang ito. At ang ika-4 na Arab-Israeli War ay naganap noong 1973. At ng panahong iyon, muntik na sumiklab ang isang digmaang nuklear. Ng 4th Arab-Israeli War, muling nagkamit ng malaking tagumpay ang Israel. Ng panahong iyon, nakuha nila ang buong Sinai Peninsula. Ngunit kinalaunan ay ibinalik din nila ito sa Egypt dahil sa kasunduang pangkapayapaan. Kaya sa anumang gyera, ang maliit na bansang Israel ay patuloy na nakakalaban at nakakatayo. Noong 3rd Arab-Israeli War, ang populasyon ng Israel ay humigit kumulang 2.25 milyong katao lamang. Subalit sila'y nagtagumpay. Ang lawak ng kanilang lupain ay kasing laki lamang ng probinsya ng Gangwon sa Korea. Sa tingin ng iba, parang kaya itong lamunin at itapon sa dagat Mediteraneo. Ngunit hindi ito nangyari. Pagkatapos ng ika-4 na Arab-Israeli War, lalong lumakas ang Israel. Bagaman nagsanib puwersa ang mga nakapaligid na bansang Muslim upang lipulin sila, lalo lamang naging mas makapangyarihan ang Israel. Lalo silang naging mas makapangyarihan. Saglit kong ibinahagi sa inyo ang mga pangyayaring ito upang bigyang diin ang isang punto. Ang Diyos ang nagpahintulot na bumagsak ang Israel. Ipinapakita nito kung gaano kabigat ang kasalanan ng pagtanggi kay Kristo. Gayunpaman, kahit bumagsak ang Israel, ginawa ito ng Diyos upang ipakita na siya ay hindi patay. Sa Ezekiel chapter 36, malinaw na ipinahayag ng Diyos na ang pananauli niya sa bayan ng Israel ay may tiyak na layunin. Ito ay alang-alang sa kanyang banal na pangalan. Ang Israel ang bayang pinili ng Diyos. Ngunit matapos silang wasakin at takalat sa buong mundo, nagsimulang sabihin ng mga tao, hindi ba silang mga Israelita ang bayang pinili ng Diyos? Bakit sila nawasak? Bakit naging disyerto ang kanilang lupain? Tunay ngang naging tigang at tuyo ang kanilang lupain na halos wala nang maaring manirahan. Kaya sinabi ng mga tao sa mundo, mukhang patay na ang Diyos ng Israel.
Kapag ang anak ng isang taong maimpluwensya ay nauwi sa bilangguan at naging kaawa-awa ang kalagayan, sasabihin ng mga tao, hindi ba siya ang anak ni ganito? Anak siya na makapangyarihang tao pero tingnan mo kaawa-awa ang kanyang kalagayan. Patay na siguro ang kanyang tatay. Maaaring ganito ang sabihin ng mga tao. Patay na siguro ang tatay niya. Kaya naggaganyan siya. Kapag nabigo ang isang anak, nadudungisan ang pangalan ng kanyang ama. Sinasabi ng mga tao ng Israel, kahit kami mamatay, kami pa rin ay bayan ng Diyos. Ganap ang kanilang pagmamataas bilang bayan ng Diyos. Ngunit tinutuya sila ng iba at sinasabing, tingnan ninyo ang kalagayan ng bayan ng Diyos. Nasaan na ang Diyos ninyo ngayon? Kaya naman, upang pabanalin ang kanyang sariling pangalan, pinanauli ng Diyos ang bansang Israel. Ang Israel matapos ang 2,000 taon ay muling naging malaya at nagtatag ng bansa at sa 4 na malalaking digmaan natalo nila ang puwersang Arabo. Hindi na nito kailangan pang ipaliwanag. Ito'y gawa ng Diyos. At ipinangako rin na ang Israel ay hindi na muli pang mawawasak. Sinasabi na sa hinaharap, sino mang bansa na lalaban sa Israel ay mawawasak dahil hindi nila nauunawaan ang sinasabi ng Biblia. Noong huling pagkakataon na inatake ng Hamas ang Israel, sinubukan nilang wasakin ang Israel ng mabilis sa pamamagitan ng mga missiles. Inaakala nilang magagawa nilang tapusin ang Israel. Ngunit sa labanan na naganap sa Gaza Strip, libu-libong tao ang namatay. Hindi lamang sa Gaza, kundi pati sa Lebanon, at ngayon ay may tensyon din sa Iran. Sa pananaw ng ilan, tila kaya ng Iran na burahin ang Israel. Layunin ng Israel na burahin. Layunin ng Iran na burahin ang Israel sa mundo. Sinasabi na hindi sila makakapamuhay ng ligtas hanggat nariyan ang Israel. Kaya sinasabing bahagi ng kanilang plano ang pagbuo ng nuclear missiles upang magamit laban sa Israel. Kaya naman, pinatay ng Israel ang 4 na Arabong scientist na sangkot sa paggawa ng mga nuclear weapon, di ba? Saan? Sa Iran mismo. Noong sumakay sila sa kanilang mga sasakyan at pinaandar ang makina, ito ay sumabog at sila'y namatay. Ngunit kahit na sila'y mapatay, sa totoo lang, hindi hihinto ang mga Arabo sa pagpapaunlad ng mga sandatang nuklear. Sa bandang huli, kahit paano, titigil din ang gyera. Magtatapos ito ng walang malaking kahihinatnan. At sa huling digmaan, sinasabi na sa likod ng Iran, China at Russia ay naroon sa likuran ng Iran. Habang ang nasa likod naman ng Israel ay ang Estados Unidos. Ngunit higit sa lahat, sa likuran ng Israel, naroon ang Diyos. Kaya China at Russia sa likuran ng Iran at Estados Unidos sa likuran ng Israel. Kaya nga, ito yung sinasabi sa huling digmaan. Sinasabi rin na ang mga Hudyo ay hindi pa rin nagsisisi sa kasalanan ng pagpatay kay Hesukristo. Hindi pa rin nagsisisi. Nakapunta na ako sa Israel ng 3 beses. Sa ikatlong pagpunta ko, pumunta ako roon upang ipangaral ang Ebanghelyo. Tinipon namin ang 20 pastor na mga Hudyo kasama ang kanilang mga asawa. Bale, 40 katao lahat. At nagkaroon kami ng ilang araw na Bible seminar sa dagat ng Galilea sa isang kibbutz hotel
upang ipangaral ang ebanghelyo sa Israel. Ngunit sa Israel, napakaliit lamang ng bilang ng mga taong naniniwala kay Jesus. Akala ko noon kapag ang isang Hudyo ay naniwala kay Jesus, otomatikong ligtas na. Ngunit nang makarating ako doon, hindi pala ganoon. Karamihan ay nasa mga kilusang mystical o Pentecostal. Kaya ako ay medyo nadismaya. At sinisikap din ng mga Hudyo na patahimikin ang mga nasa Israel na naniniwala kay Jesus. Talagang matindi ang pag-uusig na nararanasan nila. Ngunit bakit tinutulungan ng Diyos ang Israel? Hindi pa nga sila nagsisisi sa kasalanan ng pagtanggi kay Kristo. At sinasabi nila na ang Tel Aviv ang isa sa mga lugar sa mundo na may pinakamaraming homosexuals. Alam niyo ang Tel Aviv, hindi ba? Nasa lupain ito ng Israel, malapit sa dagat. At marami ring mga Hudyo ang nagsasabing hindi sila naniniwala sa Diyos. Itinatanggi nila ang Diyos. Bakit ganoon? Sa loob ng 2,000 taon na sila ikinalat sa iba't ibang bahagi ng mundo, nagkaroon ng mga concentration camps sa Europa. Ilan bang mga Hudyo ang namatay sa mga concentration camps na yon? Kahit noong sumigaw at nanalangin ang mga Hudyo sa Diyos, tila hindi sila sinagot ng Diyos. Nagpunta ako sa Poland kasama isa sa aming mga elder. At hindi mo maisip kung gaano karaming mga Hudyo ang pinatay doon. Sa bawat lugar na may mga concentration camp, hanggang ngayon, nananatili pa rin ang mga kampong iyon at iniingatan nila ang kalagayan noon na gaya ng sa dati. Ngunit kahit ngayon, hindi pa rin lubos na nauunawaan ng mga Hudyo na sila ay napahamak dahil sa kasalanan ng pagtanggi kay Kristo. Hindi pa rin sila nagsisisi sa kasalanan iyon. Pero bakit tinutulungan ng Diyos ang Israel? Gaya ng nabanggit ko kanina, wala nang ibang dahilan kundi alang-alang sa banal na pangalan ng Diyos. Ano man ang mangyari, taglay pa rin ng Israel ang pangalan bilang bayan ng Diyos. Kaya sa Ezekiel chapter 36, ang pananauli sa Israel ay hindi dahil kaawa-awa ang bansang Israel, kundi alang-alang sa banal na pangalan ng Diyos na nilapastangan dahil sa Israel. Sa tingin ko, ang giyerang ito ay malamang na magtatapos ng walang malaking kahihinatnan. Ang susunod na mangyayari ang tunay na mahalagang usapin. Hindi ito magtatapos doon. Darating ang panahon na ang Russia naman ang lulusob upang salakayin ang Israel. Sa ngayon ay abala sila sa pagdigma sa Ukraine, ngunit matatapos din yon. Kaya ngayon ang Russia ay kumikilos na sa likod ng Iran sa iba't ibang paraan. Ito'y gumagabay, naguutos at sumusuporta. Ganoon din ang gagawin ng China. Sa huling digmaan sa Ezekiel chapter 38, binabanggit ang Rosh sa dulong hilaga ng Israel. Ito ang mismong pangalan. Dati ay pumupunta ako sa Moscow, minsan bawat taon upang mangaral sa ebanghelyo doon sa Russia. Ngayon ay hindi na natin ito tinatawag na Soviet Union kundi Russia. Sa English, tinatawag itong Rosh. Eksakto itong nakasulat sa Biblia, ang Rosh. Mula sa dulong hilaga. Kung diretso kang aakyat paitaas mula sa Jerusalem, makakarating ka sa Moscow, Russia. Ang Rosh at Meshech, ang Meshech ay Moscow. Tobolsk at sa paligid nito ay mga satellite nation ng Russia. Maraming bansa at sila ay titipunin upang lumusob sa Israel. Kung titigil man ang digmaang ito, pagkalipas ng ilang panahon, tiyak na mangyayari ang isang pangyayaring sa itong pangyayari na ito sa hindi kasalukuyang hinaharap, hindi kalayo ang hinaharap. Kung bubuksan natin sa Ezekiel chapter 38, patatapos ang sermon ko ngayong araw kaya hindi ko na ito bubuksan.
Ngunit kung titingnan ninyo ang chapter 38, sinasabi na kukunin ng Diyos si Rosh at Meshach at kakawitan ng mga pambingwit ang kanilang mga panga at hihilahin sila pababa. Hihilahin ng Diyos ang Russia at dadalhin ito sa lupain ng Israel. Bakit? Upang wasakin sila. Alam ba ninyo ito? Pupunta ako sa Moscow minsan bawat taon sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi ko iyon masabi roon. Sapagkat sa Ezekiel chapter 39 ay sinasabi, ikaw ay mabubuwal sa mga bundok ng Israel. Ibig sabihin, mamamatay sila. Kung sasabihin ko yun doon, baka patayin nila ako sa bugbog. Gusto ko mang sabihin, hindi ko magawa. Ngayon man, ang mga bagay na ito'y mangyayari talaga. Ang Diyos ay maglalagay ng mga kawit sa kanilang mga panga dahil ang bansang pinagmulan ng komunismo ay ang Russia. Subalit ngayon ay hindi na sila Soviet system at hindi na komunista. Ngunit kumikilos pa rin sila gaya ng komunismo. Patuloy itong lumalaban sa Diyos at kalaunay ibababa sila ng Diyos. Ang Russia ay may mga satellite na bansa. Ang nangungunang bansa ay ang Persia sa Ezekiel chapter 38. Ito ay Persia na Iran sa ngayon. Noong panahon ni Muhammad Reza Pahlavi, ang Iran ay kakampi dati ng Amerika. Ngunit noong maganap ang Iranian Revolution noong 1979, pagkatapos ng revolution, ang Iran ay naging laban sa Amerika at naging pwersang nagnanais na puksain ng Israel. Sinusubukan nilang wasakin ang Israel hanggang ngayon. Ang mga pwersa ng Iran ay patuloy na nagsisikap na puksain ng Israel. Ngunit sila'y hindi mawawasak. Kung mawawala ang Israel, mapapatunayang mali ang Biblia. Ang pakikipaglaban sa Israel ay katumbas ng pakikipaglaban sa Diyos. Patatawarin ba yun ng Diyos? Kahit buong mundo ay magkaisa at lumaban sa Israel, hindi sila magtatagumpay. Sa Zacarias chapter 14 verse 2, aking titipunin ng lahat ng bansa upang lumaban sa Jerusalem. Ipapakita ng huling digmaan ng kapangyarihan ng Diyos. Magtitipon ng mga bansa. Kaya't hindi lamang ang Iran, kundi pati ang pwersa ng Russia ay bababa. At ang mga bansang kontrolado ng Russia ay bababa din upang lumaban sa Israel. Tinatawag itong Persia na tumutukoy sa Iran. Pinalitan ng bansa ang pangalan nito at naging Iran. Kaya sa Zacarias chapter 14, sinasabi na kapag sila'y sumalakay laban sa Israel, lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang iyon. Hindi Israel ang kanilang nilalabanan, kundi ang Diyos mismo. At sino ang maaaring magtagumpay laban sa Diyos? Kaya sa Zacarias chapter 14 verse 12, ito ang magiging salot na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa, at ang kanilang mga matay mabubulok sa kanilalagyan ng mga ito, at ang kanilang mga dilay mabubulok sa kanilang mga bibig. Ang tao kapag nabubulok habang nakahiga. Maaari ba siyang mabulok habang nakatayo? Ngunit sa Zacarias chapter 14, sinasabing habang ang tao ay nakatayo pa, ang kanyang mga mata ay mabubulok, ang kanyang dila ay mabubulok, ang kanyang laman ay mabubulok. Kapag sumabog ang mga nuclear bomb sa darating na nuclear war, ang tao ay matutunaw kaagad bago pa man siya bumagsak. Pupunta sila upang salakayin ng Israel at sa Israel din sila mamamatay. Kasabay nito, makikialam ang Russia at pati na rin ang China. Sa Revelation chapter 9 verse 16, ang bilang ng mga hukbong nangangabayo ay 200 million. Sa digmaang Armageddon, ang China ay magsusugo ng 200 million ng mga sundalo. Kahit ang Amerika ay makikialam. Kung titinan ninyo sa Ezekiel chapter 39 verse 6, mga naninirahang tiwasay sa mga pulo, ito ang United States. Pagkatapos, mangyayari ang huling digmaan. Hindi ito digmaan na may panalo at talo, kundi ito ay digmaan kung saan hahatulan ng Diyos ang mundo. Ipinahayag ko muna sa inyo ng sandali, ngunit hindi ninyo muna kailangang alamin ng detalyado. Ang digmaan ngayon sa Middle East ay kakaiba, pero mukhang hindi pa ito dito magwawakas.
Ang Iran ay tiyak na hindi susuko. Kahit pa sila'y mamatay, hindi sila susuko. Kung susuko ang Iran, magiging mali ang Biblia. Kaya't kapag bumaba ang Russia at pinangunahan ng Iran at ang maraming bansa upang salakayin ng Israel, ipapataw ng Diyos ang kanyang parusa sa kanila. Hindi lamang ito magiging digmaan sa Middle East, kundi ito ang magiging huling digmaan kung saan gagamit ang mundo ng nuclear weapons, pasasabugin ang mga bombang nuklear at dilipulin ang buong sangkatauhan. Kaya mga kapatid, ang digmaan ito ay hindi na malayo. Ang digmaan na nagaganap ngayon ay kakaiba kumpara sa mga digmaan sa nakaraan. Hindi ito pangkaraniwan. Kung titingnan sa likod ng Israel, naroon ang Estados Unidos at kasama rin ang mga bansa sa kanluran. At sa likod ng Iran, naroon ang China at Russia. Ang huling digmaan na hindi na magtatagal. Subalit ang nais kong ipaalala sa inyo ay ang pagbabalik ni Jesus. Bago pa man mangyari ang digmaang iyon, babalik sa Jesus. Kaya ang pamagat natin ngayon ay ang ikalawang pagbabalik ni Jesucristo. Ang araw ng pagbabalik ng Panginoon ay napakalapit na. Alam niyo ito. Nais pa ba ninyong masaksihan ang uling digmaan? Hindi na natin makikita ang digmaang iyon. Ano man ang mangyari sa gitnang silangan sa huli, kukunin tayo ng Diyos sa rapture. Pagkatapos, ang mundong ito ay hahatulan sa pamamagitan ng apoy. Tandaan po ninyo ito. Hahatulan ang mundong ito sa pamamagitan ng apoy. Gayunpaman, kailangan nating malaman na ang araw ng Panginoon ay napakalapit na. Marcos chapter 13 verse 29, gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong yun ay malapit na, nasa mga pintuan na. Maraming mga tanda sa Biblia ang dapat pang matupad bago ang pagdating ng Panginoon, at halos lahat ng tanda ay naisa sa katuparan na. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Sa loob ng 2,000 taon matapos sabihin ni Jesus ang mga salitang ito, ang mga tao ng Israel ay naging tulad ng isang tuyong puno ng igos. At pagdating sa ating panahon, ang Israel na inakalang naglaho na sa ibabaw ng lupa ay biglang naging isang malayang bansa pagkaraan ng 20,000 taon. Sa mas tiyak na bilang, matapos ang 1,900 taon, ang Israel ay naging isang makapangyarihang bansa. May hubigit kumulang 8 milyong mga Hudyo na naninirahan ngayon sa lupain ng Israel. Maaring 6 milyon sa lupain ng Israel, 6 milyong Hudyo sa Estados Unidos, at sa ibang lugar ay may natitirang 6 milyon ng mga Hudyo. 3 times 6 equals 18. Kahit pagsamahin natin lahat, nasa 18 milyon lamang. O kahit tipunin man ang lahat ng Hudyo sa buong mundo, tinatayang nasa 20 million ang mabibilang ng mga Israelita. Bagaman ganito ang bilang, hawak ng Israel ang ekonomiya ng mundo. Ang Israel ang bansang nangunguna sa makapangyarihang bansang Amerika. Sinasabi nila na kung hindi ka gusto ng mga Hudyo, kahit ikaw pa ang Pangulo ng US o kung sino ka man, hindi mo makokontrol ang politika. Ang nag-iimpluwensya sa kanila ay ang mga makapangyarihang Hudyo. Hawak din ng mga Hudyo ang ekonomiya ng Estados Unidos. Tingnan ninyo kung ano ang nasa likod ng mga pangyayaring ito. Bago sumiklab ang huling digmaan, ang huling digmaan ay magiging masahol. Sa ngayon, mahigit 40,000 katao ang namatay sa Middle East. Sinasabi nila na humigit kumulang 150 bata ang namatay dahil sa pagsabog ng bomba sa isang school. Matindi ang digmaan sa ngayon. Ngunit sa hinaharap, ito ay magiging digmaan kung saan mamamatay ang lahat ng mga tao. Isang digmaan kung saan hahatulan ng Diyos ang buong mundo. Ang digmaang ito ay hindi na malayo, hindi na magtatagal. Kung magsalita ako ng masyadong detalyado, maaring maging problema, kaya nagsasalita ako ng pangkalahatan. Gayunpaman, ang araw ng pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Iniisip ko na darating ang Panginoon sa ating panahon habang buhay pa tayo. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Sinabi ni Jesus bago pa ang Israel ay mawasak.
Kinalaunan, nawasak ang Israel at pagkatapos ng 2,000 taon, ang kanilang bansa ay naging malaya, hindi ba? Muling naging malaya ang Israel. Mahigit 70 years na ang nakakalipas. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi dilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Sa palagay ko, darating ang Panginoon habang nabubuhay pa ang mga taong nakasaksi sa pananauli ng bansang Israel. Ito ay isang seryosong bagay. Kaya gaya ng alam natin ngayon, mula sa mga tanda ng ikalawang pagdating ng Panginoon, ang pinakamalaking tanda ay ang posibilidad na magsimula ang huling digmaan sa lupain ng Israel. Tingnan natin sa Hebreo chapter 9 verse 28. Hebreo chapter 9 verse 28. Hebreo chapter 9 verse 28. Chapter 9 verse 28. Basahin po natin. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Si Jesus sa Kanyang unang pagdating ay inialay bilang handog upang dalhin ang mga kasalanan ng marami at isinakatuparan niya ang gawain ng pagliligtas. Sa sunod, upang iligtas. Kaya ang pagliligtas na tinutukoy dito ay hindi kaligtasan ng kaluluwa, kundi kaligtasan kung saan ang Panginoon ay muling darating at ang mga patay ay muling bubuhayin at ang mga nabubuhay ay babaguhin. Hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas. Si Jesus na naunang pumarito upang tubusin ang mga kasalanan at si Jesus na muling babalik sa ikalawang pagkakataon ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Sino itong mga sabik na naghihintay sa Kanya? Ang mga hindi ligtas, naghihintay ba sila sa pagdating ng Panginoon? Tayo ng mga ligtas na naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Silang mga sabik na naghihintay sa Kanya, mga naghihintay sa Kanya. Siya ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon. Ang araw na magpapakita siya sa ikalawang pagkakataon ay malapit na ngayon sa atin. Tingnan natin sa Hebreo chapter 10, verse 37. Hebreo chapter 10, verse 37. Basahin natin ng sabay-sabay. Sapagkat sa sandaling panahon ang siyang dumarating ay darating at hindi maantala. Sapagkat sa sandaling panahon. Dito, sa sandaling panahon. Sa mata ng Diyos, ito'y sandaling panahon na lamang. Alam niyo ba ito? Ito'y sinabi sa mga awit 90 verse 4. Sapagkat ang 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang kapag ito'y nakalipas. Ngunit ang siyang dumarating ay darating, ito ay salita ng isang nangako na darating sa takdang panahon, tiyak na darating. Hindi siya maantala. Ang araw ng pagdating ng Panginoon ay tunay na napakalapit na. Kung titinan nyo sa unang Pedro 4 verse 7, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kapag ang huling digmaang nuklear ay nagsimula na, yun ang katapusan nitong mundo. Kung titingnan ang mga inilabas ng mga scientists, sinasabi nila na kung sakaling magkaroon ng nuclear war, may 9 na bansa ang may hawak ng sandatang nuklear, kasama na ang North Korea. Kapag may isang bansa na nagpasabog, susunod na ang iba. Sinasabi nila na kayang sunugin ang mundo ng higit pa sa 100 beses. Hindi lang 1 beses, kundi mas higit pa sa 100 beses. Ibinabahagi ko lamang ang sinabi ng mga scientists na lumabas sa mga pahayagan.
Ayon sa kanila, sa loob lamang ng 30 minuto, maaaring maglaho ang mundo. Sa loob lamang ng 30 minuto. Alam niyo ba yon? Mayroong 13 beses na muntik nang nagkaroon ng aksidenteng digmaang nuklear nang hindi natin nalalaman. Ang tinatawag na accidental nuclear war ay nangyayari dahil sa maling paghusga. Halimbawa, sa Russia, nakatanggap sila ng impormasyon na ang Amerika ay naglunsad ng mga nuclear missile papunta sa kanila. Dahil dito, nagsimula rin ang Russia na maghanda at nag-countdown upang maglunsad ng mga nuclear missiles laban sa Amerika. Nagsimula silang mag-countdown. Ngunit napahinto ito sa kalagitnaan dahil nalaman nila na hindi pala nuclear missiles ang pinakawalan ng US, kundi isang weather satellite na inilunsad ng Norway. Nagkaroon lamang ng maling pagkakaunawa. Kung sakaling nagpalipad ang Russia ng missile sa Amerika, sa loob lamang ng ilang segundo malalaman yon, at kapag nalaman, gaganti rin agad sila at mangyayari lahat ay mamamatay. Alam ba ninyo na muntik nang magkaroon ng digmaang nuklear? Ang ganitong pangyayari ay maaaring maulit dahil lamang sa maliit na sira ng makina o maling paghusga. Ayon sa mga ulat, may 13 beses na muntik nang mangyari ang ganitong aksidenteng digmaang nuklear nang hindi natin nalalaman. Kaya anong masasabi ninyo? Ayos lang ba yon? Nakakatakot kung iisipin. Kung mangyari ang digmaang nuklear, lahat ay mamamatay. Kung titingnan nyo sa Biblia sa Isaiah chapter 50, sinasabi, "Narito kayong lahat na nagpapaningas ng apoy, na nagsisindi ng mga sulo. Lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy at sa gitna ng mga sulo na inyong sinundihan. Ang Sodoma at Gomora ay winasak sa pamamagitan ng asupre at apoy, ngunit hindi na ganito sa ngayon. Kahit walang apoy na bumagsak mula sa langit, kung lahat ng mga bomba na gawa ng tao ay sumabog, susunugin ito ang buong mundo ng higit pa sa 100 ulit. Lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy at sa gitna ng mga sulo na inyong sinundihan." Nahulog ang mga bansa sa hukay na kanilang ginawa, sabi sa awit 9:15. Ang mga bansang gumawa ng sandatang nuklear, hindi naman talaga ito ginawa para gamitin agad. Kailan nila yun gagamitin? Saan nila yun gagamitin? Bakit gumawa ang North Korea ng mga sandatang nuklear? Wala rin silang mapaglagyan nito. Dapat ninyo itong maintindihan. Sinasabi na gagawin nilang dagat ng apoy ang South Korea. Ngunit hindi na kailangan ng sandatang nuklear para doon. Alam nyo, sa kasalukuyan, may daan-daang long-range cannons na nakaset up sa may border. Kapag pinapotok yon, maaring agad na mawasak ang capital region. Maaring matalo ng ating bansa ang North Korea gamit lamang ang mga karaniwang sandata. Malakas ang kakayahang militar ng ating bansa. Sa ngayon nga ay nag-export pa tayo ng mga fighter jets. Ang ating bansa ngayon ay nag-export ng malalaking bilang ng mga sandata. Malakas ang kakayahang militar ng ating bansa ngayon. Pang-ilan ba sa ranking sa ekonomiya ang South Korea? Mga pang-10 siguro, hindi ba? At sa larangan naman ng military, pang-6 ito sa buong mundo. Alam ba niyo? Ngunit ang North Korea ngayon ay unti-unti nang inaalis ang usapin ng pagkakaisa. Bakit? Dahil kung magpapatuloy sila sa ganoong sitwasyon, sila mismo ang unang mapapahamak. Kaya iniisip nila na hindi na kailangan ng reunification. Nais na lamang nilang panatilihin ang kasalukuyang sistema na sa totoo lang ay hindi naman maituturing na isang ganap na bansa. Kapag gumamit ng sandatang nuklear, pati ang bansang naglunsad nito ay mapapahamak din. Sa pagkakaalam ko, hindi nila ito ginawa para talagang gamitin. Para bang sinasabi nila, "Huwag nyo kaming gagalawin. Kapag ginalaw nyo kami,
mamamatay tayong lahat. Ginawa nila ito bilang panakot upang walang lumaban sa kanila. Kaya ngayon, sa paligid ng military demarcation line, naglagay sila ng napakaraming landmine. Sinira rin nila ang mga kalsadang dati ay ginawa para sa posibleng reunification. Mayroong magandang ark na sila mismo ang nagtayo noon para sa pagkakaisa ng South at North Korea. Lubusan na nila itong giniba. Isipin ninyo yung itinayong tanggapan sa Quezon Industrial Complex. Ang tanggapan ito ay para sa pag-uusap ng North at South Korea. Kilala nyo ba kung sino ang kapatid ni Kim Jong-un? Pinasabog niya ang Inter-Korean Liaison Office. Kaya ngayon, ang salitang unification o pagkakaisa ay tila hindi na angkop sa ating bansa. Pasensya na, subalit mukhang hindi na mangyayari ang reunification. Muntik na sanang magkaroon ng unification noong panahon ni Kim Jong-il, ang kanyang ama na si Kim Il-jong, ay naisip na kung magpapatuloy ang sitwasyon, maaaring magutom at mamatay ang mamamayan. Kaya naisa na niyang magkaroon ng peace talks kasama si President Kim Yong-sam. Ngunit pinigilan daw ito ni Kim Jong-il. Pinlayas niya ang mga doktor ng kanyang ama upang ito ay mamatay. Sinasabi rin na tinipon niya ang mga tauhan niya at nagtanong, kung magkakaroon ng unification ang North at South, ano sa tingin niyo? Nagtanong siya. At may isang sumagot, kung mangyayari po iyon, napakabuti sana. Pero nagalit siya at iniutos na patayin ang taong yan. At doon mismo, pinatay ang taong yon. Alam niyo ba kung ano ang mangyayari kapag nagkaroon ng unification ang North at South? Mamamatay kayong lahat, sabi niya. Alam niyo kung bakit? Dahil baka mabaling sa kanila ang galit ng mga tao. Sasabihin ng mga tao, matagal na ninyo kaming niloko. Itinuturo kasi sa kanila na ang South Korea ay puno ng kahirapan at alipin ng Amerika. Kapag nalaman nilang hindi yun totoo, maaaring magalit ang mga tao at batuhin sila hanggang mamatay. Kaya hindi nila nais ang unification. Maging ang China ay hindi rin umano pabor sa pagkakaisa ng North at South. Mas gusto nila ang kasalukuyang sitwasyon. Talagang kakaiba ang takbo ng mga pangyayari. Ngayon ay pag-isipan pa natin ang tungkol sa mangyayari sa hinaharap. Buksan natin sa Biblia sa unang Pedro chapter 1 verse 13. Unang Pedro chapter 1 verse 13. Unang Pedro chapter 1 verse 13. Verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip, na supilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesucristo. Ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. Tuwing tayo ay gumagawa ng anumang gawain, upang maging handa, kailangan muna nating bigkisan ang ating sarili. Ang ibig sabihin nito ay manatili tayong gising at handa. Kaya ihanda ninyo sa gawain ng inyong mga pag-iisip na supilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag si Jesucristo. Anong uri ng biyaya ang na kay Kristo ang mapapasa atin kapag siya'y naihayag? Tayong lahat ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Anong uri ng biyaya ang mapapasa atin sa kanyang pagbabalik? Ito'y kamangha-mangha. Ang mga namatay na ay muling bubuhayin na may maluwalhating katawan. At tayo na mga nabubuhay ay babaguhin sa isang kisap mata. Ito'y biyaya.
At pagkatapos ito, tayo ay papasok sa kaluwalhatian. Sa Mateo chapter 3 verse 12, ayon sa talata, kapag ang Panginoon ay dumating, nasa kamay niya ang kanyang kalaykay at lilinisin niya ang kanyang giikan. Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig, subalit ang ipa ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Sa pagbabalik ng Panginoon, paghihiwalay niya ang trigo mula sa ipa. Paano niya ito gagawin? Kung lahat sana ng tao ay naipanganak ng muli at naligtas, ito ay kamangha-mangha. Gusto sana natin na maligtas ang lahat, pero sa palagay ko ay mahirap itong mangyari. Maraming nagsasabi na sila'y ligtas. Ligtas na daw sila, ngunit ang totoo, hindi pa talaga sila tunay na ligtas. Pasensya na po, ngunit kailangan nating magising. Sa pagbabalik ng Panginoon, titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig, subalit ang ipa ay susunugin sa apoy. Sa pagbabalik ng Panginoon, ang gawain ng pagdiligtas ay magtatapos at ang lahat ng mga tao ay hahatulan patungo sa walang hanggang langit o impyerno. Para sa mga hindi pa sigurado sa kaligtasan, sa kanilang labi ay nagsasalita subalit taliwas sa kanilang buhay. Hindi basehan na tayo ay pumupunta lang sa church at nagbibigay ng testimony ng kaligtasan. Dapat tayong mabuhay bilang tunay na mga anak ng Diyos. Hindi sapat yung patotoo lang. Buksan natin sa unang Tesalonica chapter 1 verse 1. Unang Tesalonica chapter 1 verse 1. Chapter 1 verse 1. At upang hintayin ng kanyang anak mula sa langit, na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa puot na darating. Si Jesucristo na anak ng Diyos ay binuhay niyang muli sa mga patay. Sinasabi sila ay naghihintay sa kanyang anak mula sa langit. At hindi pa tayo rin naman ay naghihintay sa langit sa pagbabalik ng Panginoon nating tagapagligtas? Si Kristo na anak ng Diyos ay binuhay niyang muli mula sa mga patay. Tama? Si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa puot na darating. Ano nga ba ang puot na darating? Ito ang paghuhukom ng Diyos sa sanlibutan. Ang panghuling galit at puot ng Diyos. Mula doon, si Jesus na nagliligtas sa atin, bago hukuman ng Diyos ang mundong ito, kukunin niya ang mga naligtas at dadalhin sa walang hanggang langit. Kaya nga ang lahat ng narito sa mundo, ang banta ng digmaan, at ngayon ang mundo na ating tinitirhan ay matanda na, may sakit at malapit ng mamatay. Magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot. Bago hinatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha ni Noe, sinasabi nito na napakasama na ng tao sa lupa. Ngayon, ito ay higit na puno ng kasalanan kaysa ng panahong iyon. Kaya paano naman sa Sodoma at Gomora? Napuno sila ng kasalanan, ng homosexual sins. At ngayon, ito ay labis na nakakabahala. Sa panahon natin ngayon, habang ang Ebanghelyo ay pinapangaral sa buong mundo, ikalawang Pedro chapter 3 verse 8, ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Unang Timoteo 2:4, ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. Matyaga siya naghihintay. Subalit sa mga hindi pa rin nagsisi at hindi nanampalataya hanggang sa huli, ang kaparusahan ng Diyos ay darating. Ang hatol ng Diyos sa huling paghukom ay darating. Ililigtas tayo ng Diyos bago niya hatulan ang sanlibutan. Kukunin niya muna ang mga naligtas. Pagkatapos nito ay hahatulan niya ang mundo. Yamang nalalaman natin ang patungkol dito, kailangan nating magising. Tingnan natin ulit ang unang Tesalonica chapter 4 verse 16. Unang Tesalonica chapter 4 verse 16. Unang Tesalonica chapter 4 verse 16.
Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ang mga namatay kay Kristo, mga banal na naligtas, namatay at muling bubuhayin. Sila ay bubuhayin sa kanilang pisikal na katawan at babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira. Sa pagbalik ng Panginoon, ang mga nabubuhay sa ating henerasyon ay sasalubong sa Panginoon. Aagawing kasama nila sa mga ulap, kasama ng mga banal na muling binuhay, upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Ang mga patay ay muling bubuhayin, at sila na mga nabubuhay ay sandaling babaguhin at kukunin. Kaya naman makakasalubong natin ang Panginoon sa papawirin. Hindi ito kagaya ng libu-libong metro sa impapawid, kundi pagpapahayag lamang ng pagpasok mula sa pisikal na mundo tungo sa espiritual na mundo. Ngayon, ito ang pinakadakilang pag-asa ng mga Kristiyano, hindi ba? Bawat isa sa atin ng mga naligtas, mga pinanganak na muli, ganito pa ang ating pag-asa? Nabubuhay ba tayo para kumita ng pera, kumain ng maayos at mamuhay ng masagana sa inaharap? Tayo ba ay umaasa sa panahon ng AI kung saan ang buhay ay magiging magaan? Walang bagay na dapat asahan sa mundong ito. Habang lumilipas ang panahon, ito ay napupuno ng mas maraming kasalanan. Ito'y tunay na mapanganib na panahon. Walang pag-asa sa mundong ito. Ngunit para sa ating mga naligtas, ang ating mithiin ay panatilihin ang ating pananampalataya at humarap ng ganap sa Panginoon. Dapat nating taimtim na hintayin ang pagdating ng Panginoon. Hindi tayo naligtas upang magkaroon ng pakinabang sa mundong ito. Naligtas ba tayo para dito? Mabuti ang mapunta sa langit pagkatapos ng kamatayan, ngunit ang mabuhay kasama ang Panginoon ay higit na mabuti. Bago hinatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha, kinuha niya si Enoch na hindi nakaranas ng kamatayan. Kung paanong kinuha niya si Enoch na buhay at hinatulan ng mundo sa pamamagitan ng baha. Sa 2 Pedro chapter 3 verse 6 at kasunod na talata, sa pamamagitan din ito ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw, ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghukom at paglipol sa masamang tao. Sa panahon ng baha, ginawa ang paghukom sa pamamagitan ng tubig, ngunit sa kasalukuyang panahon ay sa pamamagitan ng apoy. Katulad ng Sodoma at Gomora, hindi na kailangan pang manggaling sa langit ng apoy. Kapag ang mga bomba na gawa ng tao ay sumabog, sinasabi na ang daigdig ay kayang gunawin ng higit 100 ulit pa. Kaya sinong makakaligtas mula rito? Ngunit tungkol sa katotohanan na ang araw ng pagbabalik ng Panginoon ay napakalapit na sa ating panahon, interesado ka ba dito o hindi? Ang iba ay nagsasabi na ito ay mabuti, ngunit para sa iba, hindi. Ang katotohanan na ang araw ng pagbabalik ng Panginoon ay malapit na, ang ating pinakamalaking pag-asa. Ano nga ba ang ating pag-asa sa mundong ito? Iniisip ba ninyo na darating ang isang kamanghamanghang mundo? Kailangan nating alisin ang ganyang walang kwentang kaisipan. Anong klaseng masayang mundo ang darating? Isang nakakatakot na mundo ang darating, isang mapanganib na mundo. Kaya, ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay agawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Pagkatapos nito tayo ay mabubuhay na kasama ng Panginoon magpakailanman. At hindi na kailanman ihihiwalay pa. Tingnan natin sa Mateo chapter 16. Matthew chapter 16. Matthew chapter 16 verse 27.
chapter 16, verse 27, babasahin ko, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama, at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Kapag dumating ang Panginoon, ang bawat tao ay hahatulan ayon sa kanyang mga ginawa. Noong unang pagdating ni Jesus, siya ay pumarito upang iligtas ang mga makasalanan. At sa kanyang ikalawang pagdating, dadalhin ni Jesus ang mga naligtas na banal at hahatulan ang lahat ng tao. Kahit ang mga naligtas ay hahatulan din, hindi upang mapunta sa impyerno, kundi ito ay ang paghuhukom ni Kristo. Uulitin ko, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Habang sinasabi niya ang tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaluwalat kaharian. Ibig sabihin, may mga taong makakakita ng kanyang pagbabalik. Lahat ng mga alagad ay namatay na, kaya bakit hindi pa si Jesus dumarating hanggang ngayon? Ganito ang kahulugan nito. Tingnan natin ang chapter 17, verse 1. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at si Juan na kanyang kapatid, at sila'y dinilang bukod sa isang mataas na bundok. Nagbagong anyo siya sa harap nila at nagdiwanag ang kanyang mukha na tulad ng araw, at pumuti ang kanyang mga damit na tulad sa ilaw, at nagpakita sa kanila sina Moses at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti na tayo ay naririto. Kung ibig mo ay gagawa ako rito ng 3 tolda, isa sa iyo, isa kay Moses at isa kay Elias. Ngayon, sinasabi rito, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Sinasabi nito na sa mga alagad na Jesus ay may ilan na buhay na makikita ang pagdating ng Panginoon at hindi makakatikim ng kamatayan. Kaya talagang mayroong ganitong mga tao, hindi ba? Sa chapter 17, isinama na Jesus sina Pedro, Juan at Santiago sa isang mataas na bundok at bigla siya nagbagong anyo. Nagbagong anyo siya sa harap nila at nagliwanag ang kanyang mukha na tulad ng araw at pumuti ang kanyang mga damit na tulad sa ilaw. At biglang nagpakita sina Moises at Elias. Ito ang naganap ng ikalawang pagdating ni Jesus. Unang ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mga kaganapan ng kanyang ikalawang pagdating. Alam mo ba kung bakit nagpakita sina Moses at Elias? Si Moses ang nanguna sa mga Israelita palabas ng Ehipto at gumabay sa kanila patungo sa lupain ng Kanaan. Ngunit namatay siya bago makarating doon. Si Elias naman ay namuhay ayon sa kalooban ng Diyos at kinuha ng buhay. Ang dalawang taong ito ay kumakatawan sa dalawang uri ng Kristiyano sa pagdating ng Panginoon. Ang mga namatay tulad ni Moses at naunang nakasama ng Panginoon. At ang mga buhay na pupunta sa Panginoon tulad ni Elias. Maagang ipinakita ang dalawang uri ng taong ito. Bagaman hindi pa dumarating ang Panginoon, ipinakita na niya noon pa man ang dalawang uri ng mga taong naroroon sa kanyang pagdating. Tingnan natin sa 2 Pedro chapter 2, verse 1. 2 Pedro chapter 1. 2 Pedro chapter 1, verse 16 to 17. 2 Pedro chapter 1, verse 16 to 17. Sapagkat kami ay hindi sumusunod sa mga katang-isip na ginawang may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan, sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian, at dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan. Sa verse 18, kami mismo. Sino ang mga ito? Sina Pedro, Santiago at Juan, silang tatlo. Nakarinig ng tinig na ito na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok.
Ngayon, pansinin ninyo, sinabi ni Pedro, kami ay mga saksi ng kanyang kadakilaan. Ang ibig niyang sabihin, sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ay hindi sumunod sa mga katang-isip na ginawang may katusuhan. Ibig sabihin, hindi ito gawa-gawang kwento. Sila'y mga saksi. Ng alin? Sa Mateo 17, nakita nila sa isang mataas na bundok ang ikalawang pagdating ng Panginoon. Kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan at dumating sa kanya ang isang tinig. Ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan. Kami mismo ang nakarinig ng tinig na ito na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. Sa Mateo chapter 17, umakyat sina Pedro, Juan at Santiago sa isang mataas na bundok. Doon si Jesus ay nagbagong anyo na parang araw, ang kanyang mga damit ay naging puti na parang liwanag at nagpakita sina Moises at Elias. Ito ay magaganap sa ikalawang pagdating ni Jesus. Maagang ipinakita ito ni Jesus sa kanyang mga alagad. Si Moises ay kumakatawan sa mga banal na naligtas, namatay at muling bubuhayin. Si Elias naman ay kumakatawan sa mga hindi mamamatay kundi sasalubong sa Panginoon habang buhay pa. Ipinakita niya ang dalawang kinatawan na ito ng una pa man. Ngayon, para sa atin, malapit na ang araw ng aktwal na pagdating ng Panginoon. Tiyak na tayo ay nabubuhay sa panahong maaari na nating makasama ang Panginoon habang buhay pa tulad ni Elias. May mga nagsasabi, sinabi niya na ako ay darating na malapit na. Ngunit hindi pa siya dumarating. Darating ba talaga siya nang malapit na? Hindi ibig sabihin na darating siya nang walang anumang palatandaan. May mga tanda. Hindi na pangkaraniwan ang ating panahon. Tingnan ninyong mabuti. Tayo ay mga taong maaari nang makasama ang Panginoon habang buhay pa. Si Moses ay kumakatawan sa mga mamamatay at pupunta sa langit. Si Elias naman ay kumakatawan sa mga makakasama ang Panginoon habang buhay pa. Ipinakita niya ito ng maikli sa mga alagad noong una pa man. Kaya nga ang kanyang pagdating sa kapangyarihan sa kanyang ikalawang pagdating ay hindi mga katang-isip na kwento, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. Ang kanyang kadakilaan ay tumutukoy sa magaganap sa kanyang ikalawang pagdating. Ito ay tumutukoy sa nakita ng mga alagad sa isang mataas na bundok sa Mateo 17. Habang ako'y nagsasalita, naubos na ang oras. Ngayon ay may charity bazaar tayo, kaya dapat na tayong pumunta agad, hindi ba? O ipagpapaliban ba natin ang bazaar ng isang oras? Sa susunod ay ipagpapatuloy ko at mas marami pa akong sasabihin tungkol sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, tayo ang mga taong makakasama sa muling pagdating ng Panginoon. Tayo ang makakasama niya sa muling pagdating ng Panginoon. Tingnan natin ang isa pang talata. Ikalawang Tesalonica, chapter 2. Ikalawang Tesalonica, chapter 2, verse 1. Ikalawang Tesalonica, chapter 2, verse 1. Ikalawang Tesalonica, chapter 2, verse 1. Basahin natin. Ngayon, hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Hanggang doon. Pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Kapag dumating ang Panginoon, tayong lahat ay titipunin sa Kanyang harapan. Sino-sino? Ang mga banal na naligtas sa lumang tipan at sa bagong tipan. Ang mga naligtas at nauna ng pumanaw sa Panginoon at ang mga buhay pa at sasalubong sa Panginoon. Tayong lahat ay titipunin sa Kanyang harapan. Kamangha-mangha iyon, di ba?
Napakagandang pangyayari niyon. Tayong lahat ay titipunin sa kanyang harapan. Kaya may himno, "When the saints gather in one place and cry, Hallelujah, I will also respond with a joyful heart and sing." May himnong ganito: "Kapag natipon na ang lahat ng mga naligtas, makakasama natin si Abraham ng lumang tipan, si Isaac, si Haring David, at sa bagong tipan, si Apostol Pedro at si Apostol Pablo na namatay bilang martir habang nangangaral ng Ebanghelyo para sa Panginoon. Makikita natin silang lahat kapag dumating ang Panginoon. Isipin mo ang napakaraming anghel na nakapaligid sa atin at sabay-sabay na umaawit. Napakaganda nito. Sa panahong yon, dapat naroon tayo. Ikaw at ako, tama? Paano kung sinasabi nating tayo ay ligtas, ngunit pagdating ng Panginoon na hindi natin siya makikita? Ito'y isang seryosong problema. Hindi dapat mangyari yon. Dapat tayong maging mapagbantay. Suriin muli ang ating pananampalataya at manatiling handa upang sa anumang oras na dumating ang Panginoon ay makasama natin siya. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Diyos Ama, sa napakaraming tao sa mundong ito, nagpapasalamat kami sa biyaya na kami ay una ninyong iniligtas. Ibinukod ninyo kami bilang banal at binigyan kami ng buhay na pag-asa habang naghihintay sa muling pagdating ng Panginoon. Tulungan niyo po kaming mamuhay sa natitirang bahagi ng aming buhay para lamang sa kalooban ng Diyos. Tulungan niyo po kami upang hindi kami maging kahiya-hiya sa pagharap sa Panginoon na malapit nang bumalik. Gayun din, kung may sino man sa amin na wala pang katiyakan ng kaligtasan, hipuin po ninyo ang kanilang puso at ipagkaloob ang inyong biyaya upang wala kahit isang kaluluwa ang maligaw o mawala ng bahagi sa dakila at kamanghamanghang biyaya at pagpapala ng Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.